Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay. Isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. Ito na naman po yung lingkod Feli Cudemus para sa ating balitang halian. Tingnan natin muna ating kakalsadaan. Ha? Tingnan natin ang ating kakalsadaan sa araw na ito. Ayan, passable naman lahat. Although, bayaran kasi yan sa Mindanao Toll Plaza eh. Okay? So, sa ngayon ay abang San Fernando, dami na nag-uwian yata at nag-uwian sa kanilang lugar, ano. It's Friday time! Friday! Okay, at sa ating mga balita, nakuha natin sa ulo ng ating mga balita, aumento ng government workers matatanggap na. Budget ni Sara sa 2025 tumaas. VP Sara may higit 300 pang bodyguard. Wala kang bodyguard, dami Ayon sa DOJ, Salceda ginawaran ng Dangal Award ng NDRRMC sa kanyang Disasters Resilience Advocacy. 2,000 residente ng Quezon City nabiyayaan ng Lab for All program. PUB Modernization Program tuloy ayon sa DOTR. 33 Chinese may connect sa Pogo, idiniport. Birthday cash gift ng senior sa Marikina, doble na. Congratulations sa mayor dyan, Okay, tayo muna itatanggap ng ating mga flash report dahil kasalukuyang may nangyayari dito sa may Binondo. Okay, sa umaga na ito ay nandito tayo sa Binondo area pero natapos na ang sunog. 7:30 umpisa, nakumpisa ang sunog sa Carinderia, sa may Binondo, sa may Yuchenko, sa loob ng building CY daw. According to the report, nakumpisa sa Carinderia, umabot sa taas mga boarding, mga natutulog. May report na 12 namatay. Marami naman bumbero pumunta doon. Kaso talaga hindi maiwasan. Sobrang lakas ng apoy. May padala tayong picture dyan, eh? Meron. At sa kabuuan ng ating mga balita, mamaya po dadagdagan po natin ang mga reports na yan. Maaari ng mga matanggap ng mga kawani ng gobyerno ang aumento ng sahod ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, hinihintay na lamang nilang na mailabas ng palasyo ang executive order para dito. Lumalabas na nasa 36 billion na nakalaang alokasyon para sa salary adjustment sa ilalim ng Personnel Services Expenditure ng Fiscal Year 2024. Nilinaw naman ni Kalihim na retroactive ang salary adjustment ng mga kawani ng gobyerno mula sa Enero ng taong ito. Subalit hindi niya matukoy kung magkano ang itataas sa kanilang sahod. Para
Para naman sa susunod na taon, naglaan ani ang DBM ng 70 billion pesos para sa susunod na tranche ng salary adjustment sa mga kawani ng gobyerno. Kasama rito ang taas sweldo para sa guro. Bukod sa dagdag sweldong mayroong ding asang 7,000 na to yun. 7,000 na cash na medical allowance ang mga kawani ng gobyerno, kung saan nasa 9.6 billion ang inilaang pondo para dito. Ginit din ni Pangandaman na mahalaga mabigyan ng atensyon ang kalusugan ng mga kawani ng gobyerno. Tumaas naman ang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon nito, ha? Parang hindi nabanggit yata yung Office of the Vice President. Nagkaroon po ba sila ng increase doon sa budget ng OVP? And kung merong increase, ma'am, magkano po, Secretary? Sa CIF po, wala pong CIF ang Office of the Vice President. I think hindi rin po siya nag-request ng CIF. Pero ang total budget po niya for next year sa NEP po is 2.03 billion pesos. 2.037 billion pesos. 188.5 million is allocated for personal services, 1.79 billion for maintenance and other operating expenses, and 56 million for capital outlay. Secretary, mas tumaas ba ito o mas mababa? Tumaas po siya ng 8%. Oo. 152, yeah. Okay. Dati nang sinabi ni Duterte hindi siya humingi ng confidential at intelligence funds para sa susunod taon. Humihirit noon si Duterte ng 500 million pesos na confidential at intelligence funds sa 2024. Subalit, binawi na rin niya ito sa kalaunan. Pero tumaas pa rin, di ba? Samantala, dinipensa ni Department of Justice, Secretary Jesus Crispin Remulla, ang ginawa ng Philippine National Police na pagbawi sa 75 security detail ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Remulla, wala siyang nakikitang masama dito dahil mayroon pa namang mahigit 300 bodyguard. Ang Vice Presidente, dami, Diyos ko man, na mas marami pa kumpara sa security detail ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandang una nang binawi ng PNP ang 75 sa 106 na opisyal na nakatalaga upang magbantay sa seguridad ni Duterte. Ipinaliwanag naman ng PNP na ito'y upang tugunan ang kakulangan ng pulis sa Metro Manila. Tinawag namang itong political harassment ni Duterte at umapila pa sa kanyang mga kaalyado at taga-suporta na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ginawa naman si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa kanyang remarkable dedication o natatanging dedikasyon at inisyatibo sa larangan ng disaster risk reduction management at advokasya para maging matibay ang mga pamayanan laban sa lupit ng nagbabagong panahon. Iginawad kay Salceda ang dangal ng Pilipino sa pagtataguyod ng pribado at pampublikong katatagan ni Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, pinuno ng Office of the Civil Defense at Executive Director ng
NDMRRC sa Award Hall of Fame o Bulwagan ng Parangal ng Philippine Disorder Resiliency Champions sa pagtatapos ng pagdiriwang ng 36th National Disasters Resiliency Month nitong Miyerkules ika-31 sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Layunin nito na kilalanin ang mga natatanging mga ambag ng sinuman na magbibigay ng mabisa at pangmatagalang epekto ng sistema ng DRRM ng ating bansa. Flash report! Inaalam pa lang po. Confirm lang. Ilan daw yung patay dito sa nangyari dito sa may Binondo, Metro Manila. So andito yung ating mga Fire Volunteer Brigades, BEP, patuloy po sa pag-aapula dito sa sunog na nangyari po rito sa may Binondo. Isa sa pamilya kaya kanina pa iyak ng iyak. Ay. Ito yung kasunod ng balita. Kino-confirm pa po ng ating Bureau of Fire at yung ating mga taga-forensic na 11 po yung sinasabi nila na patay, pero kasalukuyan pa rin pong naghahanap ng kung ilan pa po talaga yung pinakabilang ng eksaktong namatay sa sunog na to dito na nangyari po sa Binondo, Manila. So sa ngayon po na dumidingas na naman, lumalakas na naman yung usok, so mayroon namang apoy dito sa 2, 3, 4 pang-apat na palapag. Ayan. So, andito pa naman yung ating mga fire brigades volunteer at yung ating mga Bureau of Fire Protection. Patuloy pa rin po sa pag-aapula dito sa natitirang apoy na ito. So, kino-confirm pa lang po, kaya mayroon na rin po tayong mga taga-forensic at yung ating mga mga kapulisan para sa investigasyon po sa mga nasawi po dito sa sunog na ito. Ito lang po muna yung update dito sa may Binondo, Manila. Basta't may napi, may kakampi. Reporters Jeff Balsa. Malakas na naman dito sa part na ito. Patuloy pa rin pong binubugahan ng ating mga taga Bureau of Fire at ng ating mga Fire Volunteer Brigade. Tumawag tayo ng AMS para dalhin sa ambulansya na lang itong pamilya dahil sobrang nakakaawa eh. So kagawad, ano yun? Asawa niya yung isa sa mga namatay? Namatay, yung asawa niya. Oh my God. Tapos mga border, yung mga border siya eh. Ay, mga border niya? Labing isa. Pati misis niya, kasama sa labing isa. Grabe. Buhatin na lang siguro natin. Patulong nga ng ano. Sino po yung tumulong na magbuhat? Gusto ko kasing madala sa ano to. Gusto kong madala. Ilan ba kasama nyo? Ilan tropa nyo? Dalawa lang po kami, pero dito lang po yung ambulansya. Malapit. Pinakamalapit na ambulansya. Dito po.
Yun nga po yung gusto ko mangyari eh. Patulong sa mga tropa natin na fire volunteer. Gusto kong dalhin sa ambulansya ito para makaka-recover siya dahil asawa niya at yung mga border niya yung namatay. Tawag lang tayo ng tayo na mismo mag-asikaso. Dali natin sa ambulansya. Ito. Nasaan na ito kay EMS? Ito sana dalhin sana natin sa ambulansya eh. Meron daw dyan. Dito sa tabi lang. Isakay na lang siguro natin sa ambulansya para makarecover siya. Dahil ang init dito eh. Okay. So, ito pala si tatay kaya kanina paiyak ng iyak at yung asawa niya pala ang isa sa mga nasawi doon sa kasama doon sa 11 na namatay at yung kanyang mga border. So halos lahat ng border niya nasawi po na 10 na border. Patulong ng fire volunteer. Patulong. Tol, patulong. Ayan po. At kasama doon yung ating mga fire volunteer at pinangungunahan po yan ni Mr. Jeff Balsa. At ingat-ingat po. Ito po ay nasa Barangay 289 zone Yuchenko Building yun. Yuchenko Building po yun sa may Binondo. Kanina ang report ay 10 lang. Sa report ni ay parang nasa 2, pero hindi pa po sigurado yun i-confirm pa rin po natin sa ating mga volunteer na mga tagapagbalita dito sa ating balitang halian. Samantala, balik tayo sa ating programa. Umabot po sa 2,000 residente ng lungsod ng Quezon ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan matapos na mabigyan ng iba't ibang government services, kabilang na ang serbisyong medikal sa programang Love for All ng unang ginang Liza Araneta Marcos. Ngayong kahapon po ito ng umaga. Itong programa na to na Love for All, it's a way for us to show our love for the Filipino people. Small time lang to ang program na to, but with the help of everybody, little by little, gumaganda at nagiging mas epektibo. I want to thank all the public and private partners who are here to help us. Thank you for making us be of service to you. Sama-sama tayo babangon muli para sa bagong Pilipinas. So, itong programa na to. Yan, ang ating First Lady. Love for all. Sana lahat kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte at iba pang gabinete ng pamahalaan. Personal na sinaksihan ng First Lady ang pagbibigay ng gamot, laboratory at iba pang serbisyo ng sa mga residente ng nagtungong Rizal Garden sa QC Hall Complex. Ayon kay Marcos, layo ng Love for All na madala sa bawat komunidad at mga ordinaryong Pilipino ang serbisyong medikal tungo sa pagpapalakas ng sektor ng kalusugan sa ating bansa. Karaniwan na niyang hindi nagagawa ng isang individual dahil na rin sa kakulangan ng panggastos at panahon.
Ni Marcos, mahalagang mamonitor ang kalusugan ng bawat individual dahil mas mahalaga na maalagaan ang buhay at kalusugan kumpara sa lahat. Nagpasalamat din si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Lisa sa malasakit nito para sa 2,000 mga residente ng lungsod, lalo na sa mga benepisyaryo ng ilan ay nabiktima ng nagdaang bagyong Karina at Habagat. Bukod naman sa serbisyong medikal, suportado rin ng ibang pang-ahensya ng pamahalaan ang Love for All na nag-set up din ng kanilang mga booth para ilapit ang kanilang mga serbisyo sa mga residente ng lungsod. Nagtayo rin ng booth ang kanilang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng iba pang government services. Kabilang dito ang Interior Local Government ni Secretary Benhur Abalos, Department of Social Welfare and Development ni Secretary Rex Gatchalian, Commission on Higher Education, Chairman Popoy De Vera, Department of Health ni Secretary Ted Herbosa, Philippine Health Insurance Corporation, President at CEO Emmanuel Ledesma at Public Attorney's Office ni Chief Persida Rueda Acosta. Samantala, ito na ang paninindigan ng DOTR at Land Transportation and Purchasing Regulatory Board sa kabila ng resolusyong itinutulak ng Senado para suspindihin pansamantala ang PUBMP. Ayon kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, tuloy ang implementasyon ng modernization program at wag na aniya itong pigilan pa. Sinabi rin ni Ortega na nire-respeto niya ang hakbang ng Senado pero hindi nila pwedeng ihinto ang programa at ang mainam aniya ay pagtulong-tulungan na lamang ang issue na ipinupunto ng mga stakeholders. Binigyan din ng opisyal na ang resolusyon na inihain ng mga senador ay pupunta sa Malacanang sa opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang punong ehekutibo o ang magdedesisyon hinggil sa naturang issue. Base sa inihaing Senate Resolution 1096, ipinasuspindi pansamantala ng 22 mula sa kabuang 23 na senador ang PUBM dahil sa samot-saring issue. Kabilang dito ang mataas na bilang ng mga unconsolidated na PUBs, phase out ng traditional jeepney, mababang porsyento na inaprubuhang ruta at iba pa. Samantala sa kanilang liham kay Senate President Chis Escudero, sinabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, nagbabala ito sa mga hindi naasahang maaaring maging kaganapan kung isususpindi ng gobyerno ang implementasyon ng programa. Samantala, 33 Chinese national ng sangkot sa illegal pogo activities sa Pasay City. Kabilang ang isang sanggol ang inirekomendang ipadeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOK, pabalik ng China. Ang mga deportees ay binantayan ng mga tauhan ng PAOK, PNP Aviation Security Group at mga tauhan ng Chinese Embassy. Isinakay ang mga Chinese national sa Philippine Airlines Flight PR336 papuntang Xiamen kahapon. Ayon kay PAOK Yusek Gilbert Cruz, pinoproseso pa ang iba pang mga Chinese na sangkot sa illegal activities para sa kanilang deportation pabalik ng China.
malaki rin niya ang nagagastos ng gobyerno sa mga Chinese, lalo't hindi sila pwedeng pabayaan dahil na rin sa kanilang karapatang pangtao. Sinabi pa ni Cruz, tuloy-tuloy ang kanilang pagsugpo sa mga illegal pogo hubs na kadalasan ay nasasangkot sa iba't ibang krimen na isa sa pinakamalaking problema ng ating gobyerno. Ang mga ito ay kabilang sa mga scammer na nanambibiktima ng kapwa nila Chinese at iba pang dayuhan. Samantala, inanunsyo ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na doble na ang matatanggap ng cash gift ng mga senior citizens sa lungsod para sa kanilang kaarawan. Nabatid na ito dahil epektibo kahapon ng August 1, Huwebes, ang Ordinance Number 40 Series of 2024 na may titulong Ordinance Increasing the Grant of Birthday Cash Gift to all bona fide senior citizen in the city of Marikina and appropriating funds. Therefore, nilagtaan ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro kamakalawa. Sa ilalim ng naturang ordinansa, ang lahat ng bona fide senior citizen sa Marikina City ay makakatanggap ng tig 2,000 tuwing araw ng kanilang kaarawan. Wow! Bilang pagkilala na rin sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Nabatid noong 2016, ipinasa ng lokal na pamahalaan ang Ordinance Number 60 na pagkakaroon ng 1,000 sa mga senior citizen para sa kanilang kaarawan. Ito ay batay sa datos ng Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. May 96,000 senior citizens sa naturang lugar. Sa Marikina po yung sinasabi. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Weather report muna tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang ating weather update. Ngayong araw, makakaranas ng maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa lalawigan ng Palawan. Kasama na rin po ang Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Paalala sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo dahil posible po magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga pag-uulan. Samantala, ang nilalabing pong bahagi po ng ating bansa, kasama po ang Metro Manila, ay magiging maaliwalas sa panahon ngayong araw, kung saan bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin po ng mga isolated na pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan. Kasalukuyan po itong mahinang southwest monsoon o habagat ay naapektuhan itong kanlurang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Bukas patuloy pa rin ang epekto ng mahinang habagat doon pa rin po sa kanlurang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Kaya araw ng Sabado ay asahan o magiging maganda at maaliwalas ang panahon ang buong bansa kung saan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may mga tsansa pa rin po ng mga pulo-pulong pag-ulan o isolated na mga pag-ulan. Ngayon o bukas ay wala po tayong inaasang mabubuong LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang araw po sisikat, mamaya pong 5:14 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:25 ng hapon.
Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alzar D. Aurelio. Ating tanggapin muna ang flash report galing sa Manila City Hall. Yes, admin ni Mayor Hani Lacuna, pinag-aaralan kung paano mapapahaba ang buhay ng mga residente ng Maynila. Itong sinabi ni Mayor Hani Lacuna na pinag-aaralan ng kanyang administrasyon kung paano mapapahaba ang buhay ng mga residente sa lungsod ng Maynila. Habang tinitiyak na magiging maganda ang dapit hapon ng mga senior citizen ng Maynila sa isang kalidad, masaya at malusog na pamumuhay. Sa ikatlong sa ikatlong State of the City Address o SOCA, sinabi ni Lacuna na isinasagawa na ang pag-aaral habang ang tuloy naman ang pag-aaruga sa kalusugan ng mga senior citizen sa kabisera ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay din ng world-class medical services na mayroong dekalidad ang buhay ng mga senior citizen na masaya at walang sakit ayon sa Lady Mayor. Dagdag pa ni Lacuna, sa mga polisiya patungkol sa pagkain, ehersisyo, linis ng hangin at kapaligiran at iba pa, ang tunay na layunin ng planong pangkalusugan ng Magnificent Manila. Sa kabila ng pangangailangan ng paghihigpit ng sinturon, tinuloy, tinapos ang mga nasimulan at naglunsad pa ng mga programang higit sa kinakailangan na mas nakakaraming Manileño. Bilang isang doktor, laging inuuna ni Lacuna ang overall good health. Kaya naman, empowered siya sa mga city health cluster simula nang siya ay naging vice alcalde ng lungsod. Ang health cluster na simulang patakbuhin ni Lacuna noong pandemya o bago pa siya naging alkalde ay kinabibilangan ng Manila Health Department at 6 na pagamutan na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan ay magbibigay ng libreng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng residente. Inulat din ng alkalde na ang mga City-run Hospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos, General Hospital, Hospital ng Sampaloc at Santa Ana Hospital, kabilang na ang Manila Health Department, ay pawang mga ISO certified na. Ang ISO certification ay isang katiyakan na mataas na ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan at maayos na sistema ng ating mga ospital. Patunay ito na maging sa kalusugan, nagiging ganap ng pagiging world class ng lungsod, pahayag ng alkalde. At upang masuportahan ito, sinabi ni Lacuna na mahigit na 40 health centers ng lungsod
ay may kakayahan ding magsagawa ng laboratory test para sa blood cholesterol, urinalysis at iba pa. Sinabi rin nila kuna na ang bawat siyang health center ay mayroong sariling ECG at ultrasound services para sa mga pregnant women para hindi na sila magpupunta pa sa mga ospital at mga private laboratories at clinics. Mayroon rin portable dental x-ray mobile laboratory and x-ray van na umiikot sa buong Maynila at ang lahat ng mga ito ay libre. Sinigurado rin na nagbibigay din ito ng mga maintenance medicine tulad ng losartan, metformin, amlodipine at iba pang mga kababayan natin na nangangailangan ito, sabi ni Lacuna. Samantala, inilunsad ng lungsod ng walang batang manilenyong bungi sa 2030 kung saan ang mga kindergarten at grade 1 pupils ay binigyan ng fluoride at sealant upang mapanatiling malusog ang kanilang mga ngipin. Para naman sa mga pangpublikong high school na mag-aaral, mayroong alisungki balik ngiti program sa Lacuna at idinagdag din na mayroong mahigit na 100 high school student ang nabigyan ng libreng dental braces at postiso. Ang responsableng ako, wag maging biba, batang ina, batang ama, adolescent health program ay dinala rin sa iba't ibang high school sa Maynila upang matugunan at tumaas ang bilang ng teenage pregnancies. At ito naman ay kinukomplement ang batang planado, kang ginawa Safe Motherhood program kung saan 36,000 bilang family planning acceptors ay tumaas ng 157,772 sa loob ng mahigit na isang taon upang masolusyonan ang tumataas na bilang ng populasyon sa lungsod. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Katotong Junan Sures, nag-uulat sa Balitang Halian, Kakampi Online. Ganda sana pag ganyan lahat, di ba? Yan ang Maynila. Ngayon dako na natin ang ating trabaho patrol. Ayan, kailangan nila ng 60 factory workers. Ang company Winstron Corporation. Ay, meron tayo dito niyan. Sa Subic to Winstron Corporation. Sa Taiwan po, 60 factory workers. Ito po ay sa iQuest, no? Qualification standard 2-year college level or 2 years vocational graduate of electronics off to electronics, electrical or electronic machinery, mechanical related course, even without work experience is an advantage. Ang naturang lugar ay ang iQuest po ay nasa 302 hanggang 305, 410 Barry Mansion at 1679A Mabini, corner Malbar Street, Malate, Manila. You can apply sa EQ Scan QR Code. Interested applicant, apply as soon as possible. Company policy, iQuest Winstron Management are reminding applicants that registration for interview is free of charge. Payment, whether in cash or e-money or remittance or bayad center, is unauthorized by management. iQuest for Winstron interview is absolutely zero cost. Next natin, ang Peridoy nangangailangan, dati na to, no? Nangangailangan sa Slovenia. Anong nandito? Yan, CNC. Machine operator po, kailangan nila 10. Male college graduate of mechanical engineering or high school graduate must have vocational courses. At least 2 years experience in CNC machine operator for metal parts manufacturing companies. Knowledge in CAD, CAM, application, can read
2D drawings. Minimum height, yan, naku, 160 cm to 170 cm with the driver's license, ha? Ayan, good in English communications. For further positions, a drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to peridopor@gmail.com with email subject. Ito po yung matatagpuan sa A&B 1845 Dian Street Corner, Boyle Street, Palanan, Makati City. Ang CF Sharp Crew Management, ayan, kailangan po nila ng offshore vessel, ay kailangan nila ng urgent hiring ng able seaman, stewardess. Pwede kayong mag-email sa recruithire@cfsharp.com. Ito po yung matatagpuan sa Building 209, Casa Roca, General Luna Street, Intramuros. Opportunities abroad, New Zealand. Kailangan nila na 55 Peter per plumber. 5 Peter at saka plumber. Qualification, commercial construction experience is required for all trades. Must have medical gas experience. Minimum 3 years of overseas experience. Excellent English communication skills. Salary is 29.66 New Zealand dollar per hour. Per hour po yan, ha. Location, napalo ka dyan. Level 16/51 Shortland Street, Auckland CBD, Auckland 1010, New Zealand. Visit us. Bisitahin daw po ninyo sila para mag-apply kayo sa 305 and 309 3rd floor Panorama Building, 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103 Quezon City. Para sa ating pre-eye check-up, pre-cataract screening, pre-referral and assistance for laser cataract operation and other eye disease, you can go to 3rd floor Cabuyao City Hall. Alas 9 hanggang alas 12 lamang po yan every Monday. Ayan. At pupuntahan po, ito ihandog po sa atin ni Attorney Leif Opeña, ang Vice Mayor ng naturang lungsod. Yan po ang kabuuan ng ating balitang halian. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Sa buhay nga Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod.
Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Okay. Yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito sa ating Balitang Halian. Maraming pong salamat. It's Friday. Thanks God. It's Friday again. Maraming pong salamat.